Nasa ano pa rin tayo, no? Galatians chapter 3. So tapos na natin yung Galatians 1 hanggang 6 o hanggang 9. Kung ang summary pa rin ng Galatians ay ito po pinagtanggol ni Pablo, pinagtatanggol niya ang Ebanghelyo. Kasi marami po mga katuruan na merong mga Judaizer o kung tawagin natin mga asungot na dinadagdagan nila yung tinuturo ni Pablo. Dagdag ibig sabihin, hindi na sapat na makilala mo si Kristo bilang yung Panginoon ng tagapagligtas, kundi meron ka pang kailangan gawin. Gawin mo yung mga yung mga ginagawa, yung mga utos o kautusan ni Moises. Yung mga tradisyon, gawin mo kanilang mga fiesta, sundin mo yung mga ginagawa ng mga Hudyo. So, nalaman po ni Pablo yun, kaya nagsulat siya sa mga taga-Galatia. So, itutuloy po natin, Galatians chapter 3 verses 10 to 14. Masabi dyan. Ay, kita nyo ba? Pasensya na kayo, medyo ito po ay ating backup projector. Backup projector po natin. Kasi nagkaroon po na problema yung ating isang projector and kagabi nga po nag-usap kami ni Brother Jess. Siguro di ba tapos yung French natin? Pagtulong-tulungan natin magkaroon na tayo ng LED para hindi na nasisira, tumagal. Pag-pray po natin yun. Okay, sabi sa akin na sa ating nagbasa. Sige, pakibasa na lang po ito. Makita lang po. Galatia 3, verse 10 to 14. Ang lahat ay nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Verse 11, malinaw na walang tao pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kautusan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng tinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpaan ng kautusan nang siya ay sumpa para sa atin, sapagkat nasulat, isinumpa ang bawat pinipitay sa punong kahoy. Verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig at pagtanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Yan, thank you. Makikita po natin, actually kung iintindihan natin yan, ayan na yan eh. Naunawaan niyo ba yung sinabi? Ano yung sinabi? Kung nakinig kayo o binasa niyo to, o kung nakita niyo yan, or nakinig kayo, ano yung sinabi? Ano yung summary? Ha? Ano yung Kuya Jomar? Ano yung summary? Ha? Ano nga yun? Binasa niyo ba? Hindi. Hindi yung binasa? Ano sabi? Tatagal tayo pag di kayo sumasagot. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan sa 10 to 14? 14. Ha? Malinaw na walang sala. Justify. Dalawa. Actually, tatlo lang yan. 3 points yan. Ano yung una? Sinong paraw? Sino yung nagtitiwala sa kautusan? Di ba? Pangalawa, sa pamamagitan ni Kristo, pinawalang sala na tayo.
At tayo ay, ayan, napagigilid ni Kristo, pinawalang sala na tayo. So, hindi na tayo under ng kautusan. Yun lang ang pinaka, ano yan, pinaka buod. Tapos na tayo, tapos prayer, tayo na tayo. Diba? Alam niyo ba yan? So, naintindihan niyo ba yun? O sige, so sabi sa verse 10, hindi ko kasi makikita. Sumpain ang hindi sumusunod sa Sumpain. Tapos, sulat sa aklat. sumpain ang hindi sumusunod sa English. Sabi dyan, Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law. curse is everyone. Sino ba yung kasama sa everyone? Ikaw ba kasama sa everyone? Ha? Hindi. Hindi kasi pang-intil yan, pang-udyo yan eh. Sabi pautusan, hindi naman ako udyo eh. Ang tanong dyan, kanino ba sinabi ni Paul? Mga Tagalog yan. Mga taga-Galasya. Sino ba taga-Galasya? Udyo, hintil. Ha? Hintil. Kristiyano. Na mga Kristiyano. Mga kapatid, itong sinusulat ni Pablo tungkol to sa mga Kristiyano, ha? Hindi dito sa mga believer. Sinusulat niya yan para sa mga Kristiyano kasi nga nalo ko sila na maling ebanghelyo, maling gospel. Kasi sabi niya, curse is everyone. Ito ay isang universal statement. Everyone, curse is everyone. Para matulad yan ng Romans 3:23. All have sinned. Pero ito mas mabigat. Kasi sinumpa ang lahat. Yan sabi dyan. Sinumpa ang lahat. Alam niyo mga kapatid, sa mga tuturo ngayon, sa mga Christian contemporary churches, bihira nilang ituro ito. Bakit? Kasi sinasabi nila hindi daw para sa mga Kristiyano to. Bakit? Kasi ang mga tinuturo nila na umahal kayo ng Diyos. Diba? Pagka sinabi mo God loves you and He has a wonderful plan for you, hindi siya offensive. Alam niyo offensive? Hindi siya nakakasakit. Hindi siya yung acceptable siya, tanggap-tanggap. Ano pa? Yung tatanggapin ko, i-welcome mo yun. May plano pala ang Diyos sa akin. Isang magandang plano. Ano pa? Ito ibinibenta, market ball. Binibenta itong ganitong mga statement. Yan ang makikita natin, maririnig natin sa mga ibang churches. Ano pa? God wants to bless you. Yun ang sinasabi dyan. God wants to bless you. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Nais ng Diyos na payamanin ka. Nais ng Diyos na maging malusog ka. Hindi ka magkaroon ng sakit. Hindi ka maghirap. Yan ang mga tinuturo ngayon. Gusto ng mga preachers na gusto ng Diyos, nais ng Diyos na ikaw maging masaya. Ikaw maging successful. Ikaw maging mayaman. Mawala ka ng problema. Yan, mawala yung mga problema mo. Ano pa, magkaroon ka ng isang successful na buhay. Magkaroon ka ng magandang trabaho, maging fulfilled ka. Ang Tagalog ng fulfilled. Matupad. Oo, magkaroon ka ng fulfillment sa buhay mo. Sa buhay mo, magkaroon ng katuparan. Sa karir mo, magkaroon ng katuparan. Sa pamilya mo, magkaroon ng katuparan. Diba? Sa relasyon mo, magkaroon ng katuparan. At ito pa isang matindi. Sinasabi ng mga ibang preachers, contemporary preachers, kung ano yung gusto mo sa buhay, sabihin mo lang. You can speak things into existence. Sasabihin mo, Diyos lang ang nakakagawa niyan. Kanyari, ikaw, diba sabi ni Jesus, kaya ng Diyos na gumawa ng
mga lahi na Abraham sa mga bato. O, ikaw nga, sabihin mo nga sa bato, maging bato, gusto ko ng ganitong itsura ng mapapangasawa, mga katulad ni Marian Rivera. Yung bato na yan, magiging ganon. Ayaw mo yun? Ha? Hindi. Kasi God lang nakakagawa yun. So, yan po mga preachers na yan ay, sorry to say, ay curse. Mga sinumpa. Bakit? Kasi they are promoting a false gospel. Nagpo-promote sila ng maling ebanghelyo. Hindi sila sinumpa dahil kay Satanas, pamagitan ni Satanas, na sila, yung pangit yung mga mangyari sa buhay nila, kundi isinumpa sila ng Diyos. Alam niyo ba ang Diyos na nagsusumpa? Sa Old Testament, maraming bagay o maraming pagkakataon na ang Diyos ay nagsabi na sumpa. Lalo na pagdating sa kautusan. Sa kautusan sa Deuteronomy chapter 27 at 28, maraming sumpa ang sinabi ng Diyos dyan. Kayo mga Israel, pag ito hindi nyo ginawa, ganito mangyayari sa inyo. Masyado na mahaba kasi babasahin natin yun. Basta ang Diyos ay nagsusumpa siya kapag hindi ka sumunod sa kanyang mga utos. Ngayon itong sumpa na to, it will be realized, mangyayari lang yan, kailan? Kapag ang tao ay namatay na, lalo na kapag hindi na naging Kristiyano, yan sumpa ng Diyos, mararanasan mo yan sa impyerno. Yun yun. Pagka ikaw ay namatay at hindi mo nakilala ang Diyos, sigurado ikaw ay sinumpa. Kapag ikay sinumpa, ang bagsak mo impyerno, ito ay panghabang buhay na. Eternal at permanente. Diba natatandaan niyo yung mayaman, tsaka si Lazarus? Sabi ng mayaman, panganin si Lazarus, kasi nga yung daliring ubig, kasi hirap na. Ano sabi ni Abraham? Hindi na kasi pwede pumunta yung mga nandito dyan. Saka yung mga nandyan, pumunta pa rito. So ano sinasabi doon? Kahit magsisi ka pa sa impyerno, wala na, hindi na. Ano na yun? Game over na. Kaya hanggang buhay ka, kailangan makita mo yung salvation, yung kaligtasan, maintindihan mo. Kasi nga, dandong ka na, hindi ka na pwede. Hindi na tawa, diba? Hindi ka na patatawarin. Kasi buhay ka, hindi mo ginawa yan eh. No? Masaklap dyan, habang pinaparusahan ka dyan, habang naghihirap ka, si Kristo nanonood. Pinanonood ka. Yun ang masaklap doon. Diba? Kaya hanggat nandito pa tayo para tayo ay makaligtas kaya sa sumpa na yan ay intindihin natin. Hindi ko sasabihin tanggapin natin si Kristo, hindi. Intindihin natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kasi kung tatanggapin lang mga kapatid, sige na, tatanggapin ko na kasi ayaw kumapunta sa impyerno. Ang mali kaisipan yun. Tatanggapin mo dahil ayaw mo mapunta sa impyerno pero hindi mo naiintindihan kung ano yung ginawa niya. Hindi gano'n. Kailangan intindihin mo yung ginawa niya. Diba? Nagets nyo? So ano ba ang sumpa? Ang Greek po nito ay katakan. Ito pala. Sinulot ko kasi dahil baka mamaya hindi nyo makikita eh. Kataran. Ito ay kabaligtaran. Ang pasumpa ko ay kabaligtaran ng pagpapala. Ganun lang kasimple. To be blessed is to grant all that is good. So pag ito ay pinagpala, lahat ng kabutihan, mararanasan mo. Pag ikaw ay sinumpa, lahat ng kamalasan, makukuha mo. Ganun yun.
So, ang pagsusumpa ay paraan ng yung magkaroon ka ng saktang ka, kamatayan, kasiraan, sakit, paghihirap, di ba? Yung devoted to destruction. Talaga masisira ang buhay mo kapag ikaw ay isinumpa. So maraming yan. Ayaw. So maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa sumpa. May mga sumpa sa tao kapwa-tao. Kahit ngayon, di ba? Nangyayari yan. Na kapag hindi mo ito, kapag hindi ka sumunod sa mga ginagawa namin, ikaw ganito mararanasan mo. Ano ba? Dahil sa mas pinili mo yan kaysa sa pamilya mo, gagapak ka. Di ba? Mga gaya, meron akong kilala, ganyan na talagang ginano siya, yung sinumpa siya. Pero dahil sa sinumpa siya dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos. Pero dahil sa genuine o totoo yung kanyang pagkakristyano, milyonaryo na siya. Ano na siya, successful yung kanyang trabaho. Maganda yung kanyang buhay ngayon, maganda yung kanyang trabaho, nasa ano na siya. Yung executive vice president na siya na isang company. So, kapag mga ganyan, totoong minsan nangyayari, kapag pinapaniwalaan yung sinasabi, tao sa tao, minsan naman, meron pa, yung lahi. Diba? Parang sa Jews, sa mga Jew. Yung lahi mo, pagka ito, hindi sinunod, dahil sinasabi ni Moses, ganito mangyayari. Yan. So, ang Bible po ay marami rin mga sumpa. Kung papapansin natin. Lalo na yung alam yung Book of Psalms. Ilan po ang libro ng Psalms? 100. Ilan? 159. 159. Tama? Tama? Mali. Hanggang 150 lang po ang Psalms. Ayan. Sa 150 ng Psalms, yung chapters nila, meron po dyan mga sumpa rin. Nakala natin, ang Psalms, Book of Psalms, yung mga awitin, di ba? Tsaka yung mga statement ni David, ni Moses. Pero may mga sumpa rin pong mga statement dyan. Kaya masabi nga po ng isang Bible scholar, hindi po lahat ng nasa Psalms ay kailangan natin kantahin. Kasi may mga chapters po dyan na tungkol sa sumpa. Isang chapter dyan, Psalms 109. Pag binasa niya, may mga verses po dyan na tungkol sa sumpa. Kaya kung ikaw ay kompositor, kung gusto mong kantahin ang Book of Psalms, basahin mo muna bago mo gawin. Bago mo kantahin, di ba? Bago mo gawin prayer, kasi may mga nakasulat po dyan na tungkol sa mga curses. Kaya tayo po ay ingat dyan. Pero ito pinag-uusapan natin na sumpa, hindi po ito yung sumpa na tungkol sa mga tungkol sa sumpa ng diablo o ng mga demonyo, yung gagawin ka ng masama. Mararanasan mo ang masasama sa buhay, mararanasan mo yung mga kamalasan sa buhay. Hindi po ito yung sumpa na sinasabi ko. Ito yung po yung sumpa ng Diyos sa tao. So, paano ba natin malalaman na lahat ay isinumpa? Ayan, no?
lahat po ay kailangan mamatay. mamatay. Kaya malaman natin, ay sino papala ako? Kasi mamamatay ka. No, di ba? Yeah, si Nestor, sino pa rin siya? Kasi mamamatay ka ba hindi? Balang araw. Ha? Ano? Sabi niya, mamamatay. Di ba? Lahat tayo mamamatay. Sabi nga sa Romans 2:23, di ba? All have sinned. Yun nga, parallel yun ng verse. Everyone is cursed, so all have sinned. At sabi sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. for the wages of sin is death. No? Tapos sabi rin sa Ezekiel 18:20, the person who sins will die. Sino ba yung hindi nagkakasala rito? Taas ang kamay. Ha? Sino yung kakasala rito? Taas ang kamay. Hindi nagtaas. Ano kayo? Ha? Sabi niya, the perfect? Wow! Palakpakan natin yung mga hindi nagtaas ang kamay. You are perfect. Okay. You are perfect. Makipunta kayo sa impyerno. Kasi perfect kayo. Oh. The person who sins will die. So, hindi daw yan yung, kunyari, eto, sinasabi dyan, basahin nyo. A son will not suffer the punishment for the father's guilt, nor will a father suffer the punishment for a son's guilt. The righteousness of the righteous will be upon himself, and the wickedness of the wicked will be upon him. Oh, now, hindi mo sasabihin, yan ang isang verse na kumukontra sa generational curse. Wala pong generational curse, mga kapatid, ha? Kaya ako nag-iirap kasi tatay ko, yung lolo ko kasi, sugalero na yung pera sa sugal, naubos. O kaya nag-iirap yung tatay ko, ngayon pati ako nag-iirap. Kaya ako babaero kasi yung tatay ko babaero din. Diba? Kaya mayaman ng successful yung business ko ngayon kasi yung nilulunuhan ko successful sa business. Hindi po gano'n ha. Wala pong generational curse. Yung kasalanan ng tatay hindi pwedeng manahin. At kunyari, kasalanan ko, yung ginawa ko mga mali, mga kabulis na ba sa buhay, hindi pwedeng manahin ng mga anak ko. Ang linaw dyan, ikaw ang responsible sa sarili mo. Kaya kung meron ka sa buhay, hindi kasalanan niya ng kaibigan mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, ng girlfriend mo, ng nanay mo, tatay mo. Kasalanan mo yan. Kasi kagagawin mo yan. Hindi naman nila ginawa yan eh. Diba? Guess nyo? Yun. So lahat ay kailangan mamatay dahil lahat ay nagkasala. So sinasabi niya sa verse 10 kasi, yung book of the law ay, ano ba sabi doon, di ba? In Joshua 1:9, nandiyan na yan. Ano sabi ng Joshua 1:9? Meditate the word of God. Ha? Ayan. Ha? Every day and night. Kaya mamaya, sabihin natin, marami videos kasi. Kailangan paigtingin natin yung discipleship. Ilang verse? Sino merong 10 verse na kabisa? Yung may kabisado ka na, 10 verse, 10 verses. Sino? Ha? Kasampu lang, kahit 10. Sino? 5 verses. Sino yung merong kabisado, hindi yung kumakabisa? Sino yung may kabisado ng 5 verses? Tatlo. Sino? Isa. Isa.
Parang ginig. Bargain na. Ano, isa? Wala? Wala. Kasi wala na lang. Mga kapatid, naka-video tayo. Ano nasasabihin ng mga nanonood? Ano ba yung church na yan? Si Pastor, wala natututunan sa kanya? Wala man lang kahit isang verse na nakakapisang member? Isa? Wala? Danilo Tomas. Isa meron? Sino nakakabisa ng John 3:16? Ayan na, pinakaano, John 3:16. Ayan. Taas kamay! Tamad din tumaas ng kamay. Ang hit ba kayo? O, lahat. Lahat. Mamaya yung mga nakita yung mga hindi nagtaas, ipaliwanag niyan ha. John 3:16 ha. Mga hindi nagtaas ang kamay. So sinasabi dyan, nandyan na po ang bukod na to. Ang bukod na to po ay yung scriptures, salita ng Diyos. No, kapag kasi nung panahon ng Old Testament kasi, talaga sinusunod nila kung ano yung kautusan ni Moses. Kaya ang sabi sa, ay mga, sabi ko nga, yung mga sumpa, nasa Deuteronomy yan, 7:28. So di ba ang sabi, sumpain yung mga sumusunod sa kautusan. Ito pong kautusan na ito, mga kautusan ng Moses. So, sa panahon natin ngayon, mga gawa. Yung gawa ka lang ng gawa, para makarating ka sa langit, kailangan meron kang gawin. Yan yung sinasabi dyan. Kaya nga sabi kanina, ito ay universal statement. Eh ngayon, ang Diyos ba ay masaya ba siya kapag may namamatay o mamamatay ang tao? Or ano, pagka may ginawa ang tao? Kasi nga, yun nga, sumpa eh. Pag di ka nakakilala sa Diyos, mamatay ka talaga. Mapunta ka sa impyerno. Masaya ba ang Diyos yan? Oo, hindi. Ayan o, sabi dito. Does God find pleasure to be cursed or to curse? Ano na ba ang Diyos? Yung cursing spree. Ito, sumpahin ko to. Ito, sumpahin ko. Parang ang pangit ng ayos ng buhok na ito. Sumpahin ko nga ito. Parang ang pangit ng damit na ito. Sumpahin ko nga ito. Ang Diyos ba ganon? Diba? Ano sabi dito? No. Ano sabi doon? Bakit? Hindi dyan. Isa pa. Ayan o. Sabi. Say to them, as I live, declares the Lord God, I take no pleasure at all in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways. Why then should you die? Tagalog. Sabihin mo, ipinapasabi ko na akong si Yahweh ang Pakinggan nyo ha. Ito, verse dito para sa mga hintil. Hindi lang para sa Hudyo yan. Ito, sige. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi nasisihan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko siyang magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Naintindihan niyo yun? Malinaw, no? Malinaw pa sa sigat ng araw. Nais hindi ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay. Nais ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga niya dyan, sabihin mo na nais ko siya'y ikaw, sabihin mo, gawin personal yan. Nais ng Diyos na ikaw o ako ay magbagong buhay. Sino ang bago ng buhay dito? Paano natin ibabangga yan? 2 Corinthians 5:17. Ano yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone, the new has come. Kita nyo, meron na kayong dalawang abisado. Tatas sa kamay. Nahihiyas.
Pero sigurado kayo wala kayong putok, ha? Bakit putok? Sunod kami magtanong dito, tataas kayo. Ano ba hindi nagtaas ng kamay? Alam ko na. Bakit? Kayo ay may bakit? Tanong ka ulit. Pastor, tanong ka ulit. Pero pag wala nagtaas ng kamay, yan. Alam na natin, ha? Pagtandaan nyo, sino hindi magtataas, ha? Sa Christmas party, bigyan nyo sila ng roll-on. Yan ang regalo nyo. So kahit ang mga propeta po ay nagbabanggit ng curse. Ouch! Kahit ang mga propeta po ay nagbabanggit ng curse. Kahit si Jesus, nagbabanggit siya ng mga sumpa. Ba't tayo gumamit nito? Dito mo dapat ka. Ito? Wala eh. Ayan o. Yan ang mga, ano sabi ni Jesus dyan, o. Tagalog. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. O, itong context na to, ito yung pinag-iwalay na yung, sa ano na to, ending. Sa ending na. Katapusan na, ito yung hiniwalay yung mga tupa sa mga kambing. Yung mga kambing, ito yung mapunta sa mga, sa impyerno, yung mga kambing. Ano pa yung sinabing sumpa ni Jesus? Sabi niya sa Matthew 10:28. Sabi doon, huwag kayong matakot sa, pakilagay nga yun, Matthew 10:28. Huwag kayong matakot sa, hindi ko kasi maano kung nindal lang yun, or huwag kayong matakot sa umapatay sa katawan lamang. Kundi matakot kayo sa pumapatay, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ayan o. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ayan. So, sino ba yung sinasabi dito, pumapatay ng katawan? Diablo yan. Sino ang ginagawa ng Diablo sa sumpa? Siyasaktan ka, pinahihirapan ka, di ba yung kanina binanggit natin. Pero hindi nga yun ang sumpa na sinasabi dyan, yung sumpa ng Diyos. Ano yun? No? Patakutan yun Diyos na may kakayahang pumuksa sa katawan at sa kaluluwa sa impyerno. Ito katawan lang eh. Ito, mahal yung kaluluwa mo sa pupunta. Kasi lahat naman tayo mamatay na. Nagets nyo? Di ba? So, yan yung isang sumpa rin na sinasabi sa atin. Sinabi rin ni Christ. Kaya maski si Christ ay nagsasabi ng curse sa Luke chapter 10. Hindi natin babasahin yung mga verses. Ano kasi mahaba. Ano pa? Oh. Ayan, Luke 10. Ayan, sinumpa niya yan. Pero mga kapatid, pag si Jesus nagsumpa, nasasaktan siya. So sinumpa niya itong tatlong mga lugar na ito, ito ay nasaktan siya dyan, nalungkot siya. Tapos, sinumpa rin niya ito, galit siya dyan. Itong mga pariseo, mga skriba, at saka may religious leaders, galit siya dyan. Mas kay Judas, sinumpa rin niya siya. Basahin nyo na lang yan. Kaya sabi ng Diyos, ayan o, Romans 12:19, vengeance is mine, says the Lord. So, ano man yung mga naranasan mo sa buhay na mahirapan, pinapahirapan ka man ng Diablo, di ba? Nasaktan ka. Huwag ka mag-alala, kasi ito pa ako ng Diyos. Ipagtatanggol ka, ipag-iinganti ka. Sinabi rin sa Revelation yan eh, pag-iinganti tayo ng Diyos. Kaya pagka nakakaranas ka ng pagsubok, gawin ko lang gawin sa mga pagsubok. Ganyan lang o. Diba, itating? Lapit lang. Ano yung tawag doon? May tawag dyan eh. Pag sa... Ha? Lapit lang. Lapit na lang. Umila pa kayo dyan.
Diba? Ganyan. So everyone is cursed. Pagdating sa atin, Romans 1:18, ayan o. Ayan o. Ang sabi dyan? Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang poon ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay minahadlangan ang katotohanan. Yan. So, hindi lang yung pagsumpay para na sa mga Israel, mga Hudyo, maging sa atin, kasama tayo doon. Kaya nga, everyone is cursed. So, ito, sinulat ko na to para baka makakalimutan ko eh. Mas kaya magbasa. Nagliliwanag yung tingin ko, kaya magbasa. Ang katotohanan ay ibinigay sa atin ang salita ng Diyos na nakasulat sa ating mga puso. Ngunit pinipigilan ng lahat ng tao ang katotohanan iyon at kumikilos sa hindi maka-Diyos at hindi matuwid na mga paraan. At ang poon ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa kanilang lahat. So, yan yung paliwanag doon sa binasa natin kanina. Maraming tao ang humahadlang sa sa katotohanan, pinipigilan ng ibang mga tao, diba? Hindi lang yan yung literal na magulang mo, pipigilan ka, maniwala dyan, pipirahan ka lang dyan, diba? Hindi naman totoo yan. Hindi lang yung mga ganon. Maging yung laman mo, pinipigilan, narinig mo ng katotohanan, pero ayaw mo pa rin paniwalaan. Diba? Kaya, talaga, meron talagang curse, may sumpa talaga. So, kaya tayo, bilang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, hangarin ba natin, hangarin ba natin na ang mga tao ay mapunta sa impyerno? Kaya ba, magulang mo, hindi naman siya born again. Hindi pa nakakarinig ng gospel, kapatid mo, kaibigan mo, mga kaopisina mo, kaeskwela mo. Ay, bahala na sila. Para sila sa impyerno. Ganyan. Gusto mo ba ganon? Ha? Ano sagot? Hindi. Hindi natin hangarin. Hindi natin hangarin ang impyerno para sa mga tao, kundi hangarin natin ang kaluwalhatian para sa Diyos. Hangarin natin na ang Diyos ay parangalan, na si Kristo ay madakila, at ang mga makasalanan ay bumaling sa Kanya, makatakas sa sumpa. So, hangarin natin una to glorify God. Luwalhatiin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, para kanina, yung mga nakatayo dito. At pangalawa, nais natin na ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos ay bumalik sa Kanya. Para sila ay maligtas sa sa sumpa ng Diyos. Kasi kung lahat sinumpa, lahat mamamatay. Bakit ba may sumpa? Bakit lahat mamamatay? Dahil sa kasalanan. Diba? Ito, pagsumpa ay ayaw ng Diyos. Nasasaktan siya rito. Kaya lang, dahil sa ang Diyos ay banal, kailangan niyang gawin yun. Dahil sa ang Diyos ay makatwiran, just siya, kailangan niyang gawin yun. Diba? Kasi kung, halimbawa, si Ace, hindi siya born again, no? Tapos si Rez, born again siya. Tapos parehas silang napunta sa langit. O di sasabihin ni Ace, doon ba't napunta dito? Ito, sama nito. Tapos sasabihin na lang, ligo-ligo, nagsisimba naman siya. O di sasabihin naman ni Rez, parang lugi naman ako dyan, Lord. Diba? Ako linggo-linggo nagsisimba. Hindi ako nag-a-absent. Ito minsan nag-a-absent pa. Tapos papunta siya dito. Nag-gets nyo? Ayaw ng Diyos na gawin niya. Kaya lang, dahil sa Diyos ay banal at makatwiran, kailangan niyang gawin kahit masakit sa Kanya. Gets?
So meron dalawang klase ng sumpa. Dito sa mga binasa natin, 10 to 14. Divine curse on all men at saka curse on one man. So sa verse 10, ito ay sino makatitiwala sa ay nasa ilalim ng sumpa. So lahat ng sangkatauhan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Hanggang ngayon, diba? Nasa ilalim pa rin ng law. May gumagawa pa rin ng mga Pilipino ka, pero ginagawa mo yung pesta ng mga Hudyo. Ginagawa mo yung tradisyon nila. Ginagawa mo yung sa mga ceremonies nila. Gumagawa ka para yung kaligtasan mo ay masigurado. Hindi lang basta maniwala, kundi meron ka pang gagawin. Kaya sabi dyan ko, ang tao ay kailangang magsisi at magtiwala sa Diyos para sa katwiran tulad ni Abraham. Ngunit ano ang nangyayari? Ang mga tao ay pumunta sa paraan ng gawa. Sa ilalim ng kautusan, iniisip nila kung sinusunod nila ang ilan sa batas minsan at gumawa ng ilang magagandang bagay sa kaunting antas o maliit na antas na iyon ay sapat na upang bigyang kasiyahan ang Diyos. O yun ang iniisip nila, mali yung mga tao ngayon. Na gumawa lang kami para sa Diyos, gawa namin ito, gawin namin ito, gawin namin ito, okay na, mapunta na kami sa langit. Kaya sabi dito, ang buong mundo ay puro pagsunod sa kautusan. Ang buong mundo ay kinakailangang sumunod o sundin ang buong kautusan ng Diyos. Problema lang ay hindi kaya ng tao ang sumunod o sundin at sila ay sinumpa. Nadagdagan pa ito dahil sinasabi ng relihiyon, maaari kang gumawa ng mabubuting gawa at mapasaya ang Diyos. Kaya naniniwala sila sa huwad na relihiyon. Diba? So marami hanggang ngayon may ganyan. Ang pasaya mo ang Diyos, gawin mo ito. Ang pasaya mo ang Diyos, mag-glorify siya, gawin mo ito. Magluwalhati siya, gawin mo ito. Diba? Yung mga feeding program, diba? Feeding program ka, sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Okay na ba yun? Pero hindi pa naman sinabi yung pinaka-importante at mahalaga, yung gospel. Namigay ka lang. Yung God bless you. Pagpalain ka ng Diyos. So anong isipin ng mga tao? Ay, yung church na to, nag-ano yan, nagpipili program yan, tuwing buwan-buwan nagpipili program. Kaya ka-attend. Kasi meron ka nakukuha. Tulad ngayon, tayong NFG. Saktan mo, sino makasakta? Wala tayong pagkain. Wala tao. At tao naman kayo. Exactly. Kamunti lang. No? Pero pag kami NPG, grabe yan ni Brother Jess, di ba? Last time, kaya pala namin mag-invite. Kahit wala tayong event sa church, mag-invite tayo. Kasi kaya naman pala natin. Mag-invite na kayo ng isa bawat isa sa inyo. Doble na tayo dito. Hindi tayo magkakasya. Diba? Kaya I encourage everyone na talaga, mag-invite na tayo. Mag-invite na tayo, mag-invite. Hindi mo alam paano mag-share. Bahala na yung mga leaders dito. Basta invite na natin ang invite. No? So yan. Kasi ganyan, maaari silang makapunta sa ganyang klase ng huwad na gospel. O huwad na reliyon. Na meron ka lang gawin ng konti, papasaya mo na ang Diyos. So pagka ganyan ang iyong kaisipan, o ganyan ang sinasabi sa inyo, di ba, sinupang tao dahil sa kasalanan, korupsyon at sa walang kakayahan sundin. Wala tayong kakayahan na sundin lahat ng kautusan ng Diyos. Mahirap. Kaya nga si Kristo bumaba nito dahil siya ang tutupad sa kautusan. Diba? Sabi niya, bumaba ko hindi para inalify ang kautusan, kundi para tuparin ito.
Kaya nung pinako sa krus, sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, natupad din niya lahat. Kasi nga tayo, siya tumupad para sa atin. Naintindihan niyo? Amen. Kaya yan, ano sabi dyan? Okay. Sige. Sinumpa na ang tao dahil sa kasalanan, corruption, at sa walang kakayahang sundin ang mga kautosan ng Diyos. Depende pa ng sinasabi ng mga relihiyon na maliligtas ka bukod sa pananampalataya kay Kristo ay kailangan may gawin ka pa. Tulad ng pagsunod sa mga sakramento, religious works, moral works. Kaya triple curse na ang mga tao. Triple na. Una, kaya sinumpa kasi makasalanan ka. Pangalawa, kaya kasi sinumpa kasi nagtuturo ka ng maling gospel. Pangatlo, kaya kasi naniniwala ka doon sa tinuturo ng maling gospel. So, tatlo. So, talagang hindi wala ka ng pag-asa kung hindi mo talaga maiintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus. Wala. Saan ka talaga mapunta? Sa impyerno. No? Kaya nakakamatay yung mga ganyang klase ng paturuan na dinadagdagan mo ang gospel sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin mo na kaligtasan ay sa pananampalataya lang kay Kristo. Sinasabi ko na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya kay Kristo, kundi meron ka pang gawin. Eto, gagawin mo to, gagawin mo to, gagawin mo to. Yun ang yun ang danger. Kaya sinasabi kasi, hindi natin kayang gawin. No? Ngayon, para magawa mo yan, ano sinasabi sa Matthew 5:48? O sinasabi, be perfect. Ayan, no? Be perfect. You are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Ba, mahirap yan. Kailangan maging perfect ka. Kasi ang Diyos ay perfect. Hindi mo nga matupad lahat eh. Ayan pa, sabi ni James, sabi dyan? For whoever gives the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Kung meron kang isang hindi ka na malbawa, hindi mo kaya hindi mo kaya isusunod mo lahat, pero meron kang isa na hindi nagawa. Ibig sabihin lahat din yan, hindi mo nagawa. No? Lahat. Halimbawa, isa tayo bigyan ng example. Ano maganda example? Magsinungaling. O yun, halimbawa, nagsisinungaling ka, pero hindi ka naman pumapatay, hindi ka nagnanakaw, isimba ka, lahat ginagawa mo, pero nakakapagsinungaling ka, bali wala rin yung mga ibang pinagagawa mo. Parang mistake of one, mistake of all. Yan, sa ROTC, mistake of one, mistake of all. So makikita natin na, ayan, sa verse, verse 11, ito ba yung, tinama mo ba ito? Tinama mo? Ayun, sa verse 6 kasi, kung makikita natin, lahat po ng binabagit ni Pablo, meron siyang pinapukuhanan na scriptures. Yung binagit niya tungkol kay Abraham, and Abraham believed, and it was accredited to him as righteousness. Ito yung pinuha. Tapos sa verse 10, yung sinabi dyan na verses everyone who does not fulfill the words of the law, ito yung pinuha. Deuteronomy 27:6. Tapos sa verse 11, ano sabi? Ano yung pinaka-verse doon? Behold, as for the impudent one, his soul is not right within him, but the righteous one will live by his faith. Sabi doon sa verse 11 dito, the righteous will live by faith. So sinasabi ni Pablo dyan na yung hindi mo kailangan to pa rin ang basahin nga natin yung buong verse 8. Sa verse 11, malinaw na walang taong pinapawalasala sa paningin ng malinaw na walang taong pinapawalasala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat, sinasabi ng kautusan, kasulatan,
Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yun yun. Yung verse, yung uli. The righteous will live by faith sa English. So, yung ginawa yan sa Habakuk. So, alinaw na. Tapos, ano sabi sa, sabi na tayo matapos. Ba? Balik ako po sa parang meron tayo parang hindi tayo nagtatagal eh. Balikin ganun-ganon. Kaya tayo nagtatagal. So, kinuha ni Pablo yan sa bawat scripture. Parang patunay na yung sinasabi niya ay galing sa salita ng Diyos. Kaya nagpo-quote siya. Eh nung araw naman wala pang New Testament, puro Old Testament ang sulat noon. Kasi nga, yung New Testament, sinusulat pa lang yung panahon ng mga apostles. Ito ang Galatians sa unang libro ng New Testament Ito pa lang yung una, so sinusulat pa lang. Kaya sabi doon sa, doon sa verse 12, sabi sa verse 12, kinuha naman niya Pablo yan sa, kinuha naman niya yan sa Leviticus chapter 18, verse 5. Sabi doon, doon sa verse 12, you shall keep my statutes and my judgment, which if a person follows them, then he will live by them. I am the Lord. Ibig sabihin kung verse 12 kasi kinontra yan. Yan ang kinontra ni Pablo. Ano ba yung nakalagay sa verse 12? Ano nakalagay dito sa verse 12? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin sa kailan. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat na itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. So yun, yung verse na yan sinabi ni Pablo na ito, tumutupad sa lahat na itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan. Ito yung Leviticus 18:5. Pero ang sabi niya, ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng kautusan niya, ito, yun yung Leviticus chapter 18 verse 5 ito. So ang kautusan daw ay hindi nakabatay sa pananampalataya sa kautusan. Nakabatay ito sa pananampalataya kay Kristo. Kaya pagdating sa verse 13, ano sabi? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin sapagkat ng sulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong mga 14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ang mga hintil sa pamamagitan ng Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. Iyan po ang Ebanghelyo. Yan ang Gospel. So yung pangalawang punto natin, diba una, divine curse on all men. Ito naman, divine curse on one man. Kaya sabi sa verse 13, sino yung one man na yun? Si Jesus Christ. Isa ginutos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Siya yun. At pagdating ng verse 13, ay tama, ng verse 14, ano sabi? Ulit. Sa verse 14, verse 14, Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos.
Yun, ginawa ni Kristo yun para tayo ay makasama rin sa sama ng kaligtasan. No? Ginawa niya yun para ang mga hintil ay maligtas din. Hindi lang basta sa mga taga-Israel. Kaya mga kapatid, actually yan po yung pinaka-mensahe. Ganun pa rin ang mensahe natin sa araw na ito. Na tayo ay maniwala tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Pagtiwalaan natin dahil kung maiintindihan natin kung ano yung ginawa niya, talagang ikaw na lang talagang magpapasalamat ka, mapapaiyak ka, diba? Yung ano yung kabutihan ng Diyos na binigay sa'yo, binigyan ka ng libre. Yung kaligtasan mo, libre na. Pangalawa, mananampalataya ka lang sa ginawa ni Kristo. Wala ka nang gagawin. Kada natin, yung paggawa mo ng mabuti, resulta na lang yan ng kaligtasan mo. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas ka. Gumagawa ka ng mabuti dahil resulta yan ng kaligtasan mo. Amen? So, naintindihan niyo yung gospel? Ilang linggo pa yan, paulit-ulit tayo. Maintindihan talaga natin. No? Sige, tayo dito ngayon.